Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, gusto ko kayong bigyan ng latest update tungkol dito sa actual video na pag-aresto dito ho sa dating Congressman Arnie Teves na tinuturong utak di umano sa pagpaslang dating gobernador ng Negros at marami pang iba na nadamay. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Habang naglalaro siya ng golf diyan sa bansang Timor-Leste, ay pinaligiran siya na ika nga po'y Interpol at marami pang kasama sa paghuli dito ho kay Arnie Teves. Tumaas ang kamay diba? Kabaliktaran na nakikita ho natin na ika nga po'y nagtatapan-tapangan sa social media, mga kaibigan. Laman ho ng video na yan at marami pang iba kasama diyan ang inaabangan na pag-uwi, pagdala, pagbalik sa bansang Pilipinas nitong si Arnie Teves na makikita po natin na nakapusas. Di ba sabi ko sa inyo, darating tayo diyan. Hindi isang araw na magigising tayo na mapapanood natin sa social media na ito ay nakapusas si Arnie Teves. Ito na po ang sabi ko at punto de vista public opinion. Nangyayari na po, mga kaibigan. Yan po lahat ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, ako'y muling nakikiusap kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, eto na. Samahan niyo po akong panoorin. Sa pool sa video, ang aktwal na pag-aresto kay dating Congressman Arnie Teves. Nadakip siya ng Interpol sa bansang Timor-Leste matapos ang halos isang taong pagtatago. Nasa pantay ng balitang yan, si Jenny Dongon. Naglalaro pa ng golf si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. nang palibutan siya ng mga tauhan ng National Central Bureau ng Interpol sa Dili, Timor-Leste alas 4 ng hapon kahapon. Sa driving range na ito, madalas daw magpalipas ng oras ang dating mambabatas. Kaya dito siya tiniktikan hanggang mahuli. Inaresto si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol dahil sa nakabinding warrant of arrest laban sa kanya dito sa Pilipinas, bunsod ng patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa sa mismong bahay nito noong March 4, 2023. Sa ngayon, hawak na ng Timores Police si Teves. May pinadala na ring delegasyon ng Pilipinas sa Timor-Leste kung paano siya ibabalik pauwi dito sa bansa. Sa ngayon, walang extradition treaty ang Pilipinas at Timor-Leste. Pero ayon sa Department of Justice, pwede pa ring ipa-extradite o ipa-deport na lang ang dating mambabatas. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun, which means that it will take some time dahil may mga documents pa yon na kailangan. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala na siyang valid passport. Kagaya dito sa Pilipinas, kung dinideport natin ang isang dayuhan or foreigner na undesirable alien, tayo rin naman ang nagsasabi kung kailan i-deport. Dagdag pa ng DOJ, araw lang ang bibilangin bago mapauwi si Teves. Wala naman sila nakikitang hadlang para manatili pa siya sa Timor-Leste. Yung initial asylum request niya, dininay. Nung naghain po siya ng motion for reconsideration, dininay ulit po ng Timor-Leste government. So there is no obstacle.
Oras na makauwi na, ididiretso agad sa kulungan si Teves. Nandyan yung mga options ng krame, nandyan yung option na NBI Detention Center. Kung ano po yung magiging decision, it will be based again on how safe and secured the facility. Tila nabunutan naman ng tinik ang asawa ng pinaslang na gobernador na si Pamplona Mayor Janice Dicamo. Isang taon din kasi ang hinintay ng pamilya Dicamo bago nahuli si Teves. Parang nakaka-relieve po talaga. Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Sinubukan namang kunan ng pahayag ng News 5 ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio pero tumanggi muna siyang magkomento. Alright, shoutout po at maraming salamat. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips, News 5. Suportahan po natin yan kapag may pagkakataon tayo ang News 5. Okay, eto. Nasaan na kayo? Kayong mga hindi naniniwala dito sa aking pagtatalakay at pinaglalaban na ika nga po'y darating ang isang araw, hindi isang araw, na magigising tayo na itong si dating Congressman Arnie Teves ay nahuli na. At magigising din po tayo na ito'y mapapanood natin sa social media na may alalay, nakapusas na ika nga po'y binabalik sa ating bansa upang ikulong sa tunay na rihas na bakal. Iyan po ay on the record. Diyan sa aking vlog, pagtatalakay sa lahat ho ng hindi pa nakakaalam, humigit kumulang 1 taon ho. Laman ho ito ng aking YouTube channel. Araw-araw po yan ating tinatalakay. That's why napakarami kong banta dito. Napakarami ng pagmumura na sinapit ng kampo ng kabila ng mga hindi naniniwala. Napakarami po ho. Muli inuulit ko, naging banta dito. That's why, hindi po tayo sumuko, mga kaibigan, dahil lahat ho ng aking punto de vista, public opinion. Kung hindi man mangyari ngayon, kung hindi man mangyari bukas, kung hindi man mangyari sa isang araw, mangyayari at mangyayari po yan. Basta't mayroon po tayong pinagbabatayan na tumitingin po tayo sa ika nga po'y matibay na mga ebidensya laban ho dito sa dating congressman na si Arnie Teves. That's why datapwat, nandyan na po ang katibayan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Ang ating public opinion punto de vista na magigising tayo isang araw ay nahuli na si Arnie Teves. Nandiyan po ang katunayan. Hindi po tayo nagsisinungaling. Nandiyan po lahat on the record yan sa aking vlog, mga kaibigan. Okay, right. Pinadaanan lang po natin, mga kaibigan. Palakpakan po natin lahat, lalong-lalo na ang DOJ. Sa lahat po ng katulong dito, may ka nga po naghuli kay Arnie Teves. Maraming salamat po, mga kaibigan. Patunay lang ho, dito po ay simula pa lang. May ka nga po unti-unti nating nakikita na hindi lang po mahirap ang napaparusahan sa ika nga po pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandiyan po ang katunayan na ika nga po maging isang congressman ka, dati ay pwede kang hulihin at pwede kang ika nga po litisin sa legal lang paglilitis sa tamang korteho, mga kaibigan. Maliwanag po diyan sa rolling ng video. Yan po aktual na ika nga ho ay pagdakip diyan sa bansang Timor-Leste. Itong nakikita nyo po na counting video clips, diyan ay tumaas ang kamay ni Arnie Teves at napapaligiran nga po ng mga Interpol
at iba pa nilang kasama ang mga kinaukulan sa paghuli. Di ba? O, tumaas ang kamay. Tama lang tumaas ang kamay mo. Pag hindi tumaas ang kamay mo dyan at gumawa ka ng ibang aksyon, may paglalagyan ka dyan. That is a legal procedure. Ay manlabang ka. Alangang hindi ka naman labanan na ika nga po'y gumawa ng kaukulang aksyon na legal. Itong mga nanguhuli sa iyo. Buti, tumaas ang kamay mo. Okay mga kaibigan, maliwanag din po diyan na pinoproseso na ang pagdala sa bansang Pilipinas para maibiyahe siya at may mga legal na proseso diyang ikangay dapat gawin at ang maliwanag po din dyan ay maibabalik sa bansang Pilipinas sa lalong madaling panahon itong si Arnie Tevez para tuluyan ng ikulong. Mayroon nga pinamimilian kung saan dapat ikulong. Ikulong na nagpapawis, walang aircon. Diyan po sa tunay na kulungan upang utay na pagbayaran ho ay kangay di umano na ginawa niyang kasalanan di umano habang nililitis o ang kaso. Ang kaso po na ito na patong-patong ay wala pong kaukulang piyansa. Nobel recommendation habang nililitis o ang kaso ay nandyan po siya nakakulong. Sa rehas na bakal na sana ho ay hindi mabigyan ng anumang VIP protection. Dapat ho ito ay normal na nakakulong. Pinapawisan, at ika nga po ay walang aircon, nagpapaypay at kahalo ho. Dapat ito ng ordinaryo na mga nakakulong. Yan po ang dapat mga kaibigan. Kaya bantayan po natin ito, mga kaibigan. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Ito ho, konting baliktanaw lang ho bago tayo magtapos. Ginawa ho lahat nito. Character assassination din sa mga kapwa ko vlogger. Ginamit din ang pera. Lalo na diyan sa bansang Timor-Leste. Ginamit din po ang pera. Ba't hindi rin ho nagwagi? Dahil nakapaloob sa kanyang pera ho ay hindi po maganda, mga kaibigan. Pinaikot din ho ang taong bayan, katulad din ho na nangyayari diyan kay Kibuloy, ginagamit ang taong bayan na di umano ay magpuprotesta, katulad din ho ng ginagawa nito before ni Arnie Tevez, nakawawa ang taong bayan dahil sasama na sa kanya para magprotesta. Kasama ho ang kanyang abogado na naghihikayat din, nagpapakalat sa social media, napanig sa kanya ang taong bayan, mga kaibigan. Tinira din ho ang ating gobyerno nito, mga kaibigan. Nung isang araw lang ho, ilang araw ang nakakaraan, tinira muli ang ating gobyerno na muling nananawagan na pagbaba nito ang ating presidente at siyempre, taong bayan muling ginagamit at sumisimpatiya, kumukuha ng simpatiya. Para sila ay magsama-sama, Kibuloy, lahat ho ng wanted. That's why, alam niyo ho, lumang tugtog yun yan. Huwag kayong gumawa ng palusot. Na ika nga po'y hindi makakabuti sa inyong kaso. Yan ay lalong iinit lang. That's why, lalong uminit na nagbigay daan para lalo kang ika nga po'y matunugan kung nasaan ka para arestuin. Di ba? Patunay lang po na ika nga po'y ang lahat ng kasamaan sa mundong inyong ginagalawan ay mananatili kayo na ginagawa. Isang araw, 2 araw, o abutin man ng 1 taon. But mayroon po iyang hangganan. Pag dumating ho sa hangganan, katulad po na nangyari dito kay Arnie Tevez, dumating na po ang hangganan, kailangan na po niyang pagbayaran. That's why, ngayon po, nakita nyo sa actual video kung paano siya inaresto. Okay, alright. Muli po mga kaibigan, huwag kayong matakot. Karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Pagkakataon nyo na po na
ibigay ang inyong salubin. Any reaction tungkol dito? Sa paghuli kay Arnie Tevez, kumpirmado at kumpirmado din na ibabalik sa ating bansang Pilipinas para ikulong. Matagal nyo na ho itong iniintay. Kaya dito na po ang pagkataon nyo para ibigay ng lubos ang inyong mong salubin tungkol dito in reaction sa pagkakahuli kay Arnie Tevez. Muli po, isang like lang po. Bawat upload, yan po ay malaking utang na loob ko po sa inyo at naging kabahay ko na po kayo dito sa ating ay pakipaglaban kung ano man ang pinaglalaban natin tungo po upang malaman natin ang buong katotohanan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.